Kung napanood niyo po yun sa The Chosen, huminto si Jesus bago pumasok ng Jerusalem. Tumigil po siya at doon hindi pinakita sa na umiyak siya eh. Pero sa Bible, sinasabi, bago pumasok si Jesus, umiyak siya. Naiyak siya. At yun ang magiging title na ating pag-aaral ngayon. Tatawagin natin po ang title natin na The Tears of Palm Sunday. Sabi niyo nga, The Tears of Palm Sunday. Ayan. Sa kabila ng kasiyahan, sa kabila ng magandang pagsalubong ng mga tao, pagsasaya ng mga tao, umiyak pala ang Panginoon nung araw na yon bago pumasok sa Jerusalem. Ayan. Sabing ganon, it was common custom in many lands in the ancient Middle East to cover in some way the path of someone thought worthy of the highest honor with branches and leaves. So yun nga po ang ginawa ng mga tao, pinarangalan nila si Jesus dahil nung time na pumasok siya, very high ang hopes nila. Napakataas ng pag-asa nila na sila ay meron ng tagapagligtas mula sa pagkalipin. No? Sinasabi rin na lahat ng ebanghelyo o all gospels report that people gave Jesus this honor. Binigyan po ng parangal ang Panginoon nung siya ay naglalakad kasakay ng asno. Napansin nyo, naglalatag po sila ng mga balabal sa daan. Di ba? Yun daw po ay isang sign of respect, sign of giving worthy doon sa taong dumarating. Sinulat po yan nila Mark, Matthew, and Luke at nireport nila yung laying of garments and cut branches on the street. Pero si John po, sabi, John is the only one in the gospel to specifically mention palm branches. So doon kay Matthew, Mark, and Luke, ang pinakita lang nila na inilatag ng mga tao ay mga damit, balabal. Pero pagdating kay John, binanggit ni John mismo yung palm branches. Sabi niya, palm branches. Bakit binanggit ni John po yan? Sapagkat yung daw pong palm branches was a symbol of triumph and victory. Sabihin nga natin, palm branches was a symbol of triumph and victory. Simbolo daw po siya ng tagumpay, no? At victory. Kaya makita nyo, merong palm branches na binanggit. Sinasabi rin po na the detail of the palm branches on the scene of the crowd greeting Jesus as He entered Jerusalem po, habang kanilang winawagayway yung palm branches, ayun po, kaya tinawag daw po na Palm Sunday ang araw na yon. Kaya sa kasaysayan, sa Bible, makikita natin na yun po ang kaganapan nung araw na yon, na linggo na yon. Ngayon, balikan naman natin yung pagpasok ng Panginoon. After noon, sabi nga, after the triumphal entry, there was the tears of Palm Sunday. Doon sa verse 41 po, makikita natin, yung verse na nagsasabing umiyak si Jesus bago pumasok sa Jerusalem. Doon po sinasabi, in verse 41, we find Jesus weeping over Jerusalem. It says, He beheld the city. Ayan, paki-flash po sa ating screen. Yung sinasabi ni Jesus na He beheld the city. Sabihin nyo nga, He beheld the city. Ayan, nakita niya yung city ng Jerusalem. Nakita niya na maganda ang Jerusalem. It is a beautiful city, breathtaking view, at masaya mga tao dahil nagdidiwang po sila ng festival at that time. Sabi, He looked at the splendor and awe. Ayan, no? Nakita nila ni Jesus yung masaya mga tao,
magarbo ang pagdiriwang, siguro maraming dekorasyon, maraming pagsasaya. Pero sa kabila nung nakita ni Jesus na yon, sabi po, but Jesus saw beyond the outward appearance of things. Ayan, basahin nga natin yung nasa taas po, sabi, but Jesus saw beyond the outward appearance of things. Sa kabila ng mga panlabas na pagsasaya ng mga tao, nakita ni Jesus ang ibang bagay pa. Sabi, He saw beyond the facade of that city and the people, no? Beyond the pageantry of the festival and celebration. He saw beyond the outward appearance. Nakita ng Panginoon, hindi lang yung panlabas na pagdiriwang na ginagawa ng mga tao. At sabi diyan, and what he saw or sees makes him weep. Sabi niyo, weep. So sa kabila naman nakita na yon, napaiyak ang Panginoon. Bakit po? Sabi, because he sees the spiritual condition of the city and his people. So kahit pala nagsasayaw mga tao, nagdiriwang, nagsasayaw marahil, nagpa-party-party, naiyak si Jesus sa kanila. Kasi nakita ng Panginoon yung kondisyon ng kanilang mga espiritu. Yung kalagayan ng kanilang relasyon sa Diyos. Yung kalagayan ng kanilang puso sa harap ng Panginoon. Marahil malayo sila sa Diyos. He wept because the people did not understand the significance of what was going on that day. Naiyak daw ang Panginoon kasi hindi nila naintindihan kung ano ang halaga ng araw na yon. Kung ano ang nangyayaring tunay sa spiritual. They did not understand who He was. Una-una, hindi nila naunawaan kung sino si Jesus. Hindi nila naintindihan kung bakit siya naparito sa lupa. It was His people that rejected Him and crucified Him. Kaya nga, di ba, sabi ko, nung una, masaya sila, wawagayway ng palaspas, pero ba, lumipas lang ilang araw, iba na yung kanilang bukang bibig. Nung pumasok ng linggo, Hosana, Hosana, papuri sa Diyos. Pagdating ng Huwebes o Biyernes, ipako na siya sa krus. Yun ang kanilang sigaw. Adyo ba kayo? Nagbagong kalang isip, nagbagong kanilang puso, yun ang iniiyak ng Panginoon nung makita sila. Sabi po dyan, sometimes, Jesus look also at our lives. Minsan, tinitingnan din ng Panginoon ang ating mga puso, ang ating mga buhay. Halimbawa ngayon, kung titingnan ng Panginoon ang puso't buhay natin, siya kaya ay matutuwa o maiiyak sa ating kalagayan. Sabi po, sometimes He is grieved. Nalulungkot minsan ng Diyos because of our spiritual condition. Dahil sa ating kalagayang spiritual. Paano nalulungkot ang Diyos kapag po ang tao ay nire-reject siya? No. Pag ang tao ay hindi siya kinikilala o tinatanggap sa buhay. Kapag ang tao ay hindi ibinibigay ang kanyang buhay, sinusuko sa Panginoon, nalulungkot ang Diyos. Kapag ang tao ay pipiliin niyang mabuhay para sa kanyang sarili, imbis na pabuhay para sa Diyos. No? Kapag ang tao ay makasarili, imbis na selfless. Kapag ang tao daw ay namumuhay para sa mundo lamang at hindi para sa kaharian ng Diyos, yan po ang iniiyak ng Panginoon. Yan po ang nagpapalungkot sa puso ng Panginoon. I wonder, mga kapatid, if He ever grieved
at what He sees in your life today. Kayong kaya, kung titingnan ng Panginoon yung buhay natin, malulungkot kaya siya o masisiyahan. Jesus sees beyond the outward appearance of things. Sabi po, ang tao tumitingin sa panlabas lamang, man looks outwardly, but God looks on the inside. Yung hindi po nakikita ng tao sa puso natin, sa isip natin, nakikita yan ng Diyos. Amen po ba? God looks on the insides. He sees beyond the outward in our lives. The facade that hides inward sin, yung pong pagtatago minsan sa ating mga kasalanan. The smile that hides inward tears, yung mga ngiti na nagtatago sa kalungkutan. Minsan, alam nyo ba na sabi raw, yung minsan na taong pinakamasaya lagi, tawa ng tawa, o yung makita mo laging jolly, minsan yun daw po ang mga taong may mga malulungkot, pinakamalulungkot na karanasan sa buhay. Tinatago lang nila sa pagiging masaya. Amen po ba? Nakikita ng Diyos yan. Na kahit nagpapakita ka sa tao na masaya ka, na wala kang problema, na okay ka, pero alam ng Diyos, nag-i-struggle ka. Alam ng Diyos, umiiyak ka pala. Nahihirapan ka pala. The face, nakikita ng Diyos, sabi diyan, the face that hides inward pain. Yan, no? Pwede kasi nating itago yan. Pwede nating wag ipakita sa madla o sa mga tao. Pero tandaan po natin, kahit hindi yan nakikita ng tao, pero ang Diyos, nakikita niya. Laman ng puso natin. Amen. God sees what's inside of us. Sabi po, hindi lamang nakikita ng Diyos yung ating puso. Second, next natin is, He cares about our pain. Sabi nga natin, He cares about our pain. Ayan. Hindi lamang nakikita ng Panginoon yan, kundi meron siyang malasakit, pagmamahal sa ating puso. Sabi po, He beheld the city and wept over it. Nung makita niya ang Jerusalem, umiyak ang Panginoong Yesus. Jesus' primary concern was over their sin and their rejection. Ang unang mahalaga sa Panginoon kaya siya naiyak kasi nagkasala ang bayang Israel. At nireject siya. Siya po ay tinanggihan. Alam niyo ba na ang kasalanan ay nagdadala ng sakit o karamdaman? Kirot? Amen? Hello? Sin brings pain. All the way, sabi po, from the first sin in the Garden of Eden. Kung naalala nyo, yung sa Genesis, si Adan at si Eva, nung unang magkasala, anong nangyari? Sila po ay tumanggap ng sumpa. At sabi ng Book of Romans, for the wages of sin is death, kamatayan. Kaya, masakit. Merong pain kapag merong sin. Every act of obedience or disobedience brings pain. Ulitin ko po yun. Every act of disobedience brings pain. Bawat pagsuway natin sa Diyos, bawat pagsuway natin sa magulang, bawat pagsuway natin sa mga guro o nakakataas sa atin, nagdadala po ito lagi ng pain. Sabi niya nga, pain. No? Kasi, yun nga po, sin brings pain. All sin has negative consequence. Yan po yung guilt at saka shame. No, kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, merong guilty feelings. Amen po ba? Meron kang nararamdaman na nakonsensya ka. At meron ding shame, nahihiya ka. Andiyan ba kayo?
Hello. Sabi nga, sa kasalanan, tinuturo ng Bible, the soul that sins will surely die. No, ang tao na hindi lumalayo sa kasalanan ay kakatikim siya ng parusa. Palagay nyo, ang tao ba ay makakatakas mula sa kasalanan? Hindi. Tama? Sabi po kasi, sin will take you farther than you want to go. But the sin or the soul that sins will surely die. Kung isipin daw po natin na maka-get away tayo sa kasalanan, ang sagot daw po ay hindi. Alam ng Diyos, we cannot sin and we win at the same time. Hindi tayo pwede magpatuloy sa kasalanan at mananalo pa rin tayo. Hindi po. Repentance po ang kailangan natin. Sabi niyo, repentance. Pagsisisi. No? Ang pagsisisi is turning away from sin and turning to God. Repentance is turning away from sin. Pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan at paglapit naman sa Diyos. Amen po ba? Nakita ng Panginoon ito sa kanyang bayan, sila ay tumalikod sa Diyos. Narito ang kanilang tagapagligtas, ayaw pa rin nilang tanggapin. Imbis na kanilang sinuportahan, tinulungan, ano po ginawa nila? Ipinapako nila sa krus ang kanilang tagapagligtas. Kaya sabi pong ganon, merong isang Christian writer, si C.S. Lewis, sabi niya, pain is not good in itself. What is good in any painful experience is for the sufferer, his submission to the will of God, and for the spectators. Next slide, please. The compassion aroused and the acts of mercy to which it leads. Ayan, no? So nakikita raw po ng Diyos yung ating panlabas, hindi lang yung panlabas, rather, but yung panloob natin na kalagayan, and He cares about our pain. Hindi lang daw po yun, kundi sumunod na ano natin is He knows your full potential. Sabi mo, He knows your full potential. Sabi mo sa katabi, alam ng Diyos ang potential mo. No? Sabi ganon sa verse 42, if you had only known. No? Sinabi niya yan, tinutukoy niya yung Jerusalem. No? What Jerusalem might have been. Ang Jerusalem po ay pwede maging city of blessing, but instead, it has become a city of war and grief. What potential for the city of God? Ayan po. Imbis na naging blessing siya, city of blessing, naging city of war and grief. At alam niyo ba na hanggang ngayon, ang Jerusalem ay nasa ganong kalagayan. Even as we speak, nakikipaggera sila sa Iran. Nakikipaglabanan sila sa Iran hanggang ngayon. At yan ay bahagi ng iniiyak ng Panginoong Jesus bago siya pumasok ng Jerusalem. Nakita na ng Panginoon. During that time, na ngayong 2026, merong labanan ang gera sa Iran. Andiyan ba kayo? At naaawa ang Panginoon sa kanyang bayan. I want you to know today that Jesus knows your full potential. Sabi mo sa iyong katabi, alam ni Jesus ang iyong potential. Ayan. Hindi siya tumitingin sa panlabas mo lamang. He doesn't look at what you are so much as He looks at what you can become with His help. Nakita ng Panginoon kung ano ikaw at kung ano ang magiging ikaw sa hinaharap sa tulong ng Diyos. Yan yung potential. Amen po ba?
No? Sabi diyan, He knows what you can achieve. Kaya, don't underestimate God. Alam ng Diyos kung ano ang talento binigay niya sa iyo. Di ba? Pinag-aralan niya sa cell group. Alam ng Diyos kung ano yung abilidad binigay niya sa iyo. Talino, galing, kaloob sa Espiritu Santo. Alam ng Diyos yan. At kung gagamitin mo yan para sa Kanya, you will reach your full potential. Amen po ba? Pero pag hindi mo ginamit yan para sa Panginoon, alam nyo, masasayang yung gift na binigay ng Diyos sa iyo. Parang, example natin, binigyan kayo ng regalo. Binigyan kayo ng cellphone. Yung ginawa nyo sa cellphone, inilagay nyo doon sa cabinet, pinabayaan nyo, hindi nyo ginamit. Ano mangyari sa cellphone? Masasayang, di ba? Imbis na maging kagamit-gamit siya, imbis na kung estudyante ka, makapag-aral ka, makapag-research ka doon sa cellphone, hindi mo magagawa. Kasi hindi mo ginamit yung regalong binigay sa iyo. Ganon din sa ating Panginoon. Pag hindi natin ginamit yung binigay niyang talento, regalo, kaloob, abilidad, talino, kakayahan, masasayang po lahat yan. Mauuwi sa wala. Andiyan ba kayo? He knows what you can achieve. Alam ng Diyos kung anong kaya mong maabot sa tulong niya. Amen. Huwag lang sa sariling lakas natin, sa tulong ng Panginoon. Meron daw pong isang 16-year-old na babae, ang pangalan ay si Eliza. Meron bang Eliza tayo dito ngayon? Wala naman. So ito raw si Eliza ay nagpakasal sa isang 20 years old na Taylor. Sabi niyo Taylor. Mananahi. Meron ba tayong Taylor dito ngayon? Alam ko, ang pamilya Zelda ay mananahi. Yan, no? So, Taylor, yung napangasawa niya, 20 years old. Pero itong 20 years old na napangasawa niya, hindi nakapag-aral. Hindi nakapag-aral, never been to school, at others might have written his education off as a lost cause. Na parang sinasabi na napangasawa ni Eliza, walang pinag-aralan. So pag ganun ang salita, ano ang dating? Parang hinahamak, di ba? Parang dinedegrade. So ito ay, sa kabila nung ganung mga salita, pinakasalan pa rin ni Eliza, itong 20 years old na Taylor. At pagkatapos, nung sila'y mag-asawa na, tinuruan niya magbasa at magsulat at mag-spell yung kanyang asawa. Those days were difficult, mahirap nung mga panahon yon. Pero pinatunayan ng kanyang asawang lalaki na interesado siya at gusto niyang matuto. Sinasabi po na he proved to be a fast learner. Sabi niya nga, fast learner. Sabi, mabilis siya na natuto kasi interesado siya. In fact, sabi po, he learned so well that years later, sobrang interest niya mag-aral at gustong-gusto niya mag-aral, nakapag-aral siya sa tulong ng kanyang asawa, na sabi, pagdating ng ilang taon lumipas, he was elected President of the United States. Wow. Di ba? Isang taong walang pinag-aralan, pero nakita ng asawa niya yung potential. Nagtiyaga, tinuruan siya, at siya po ay natuto, at paglipas ng panahon, naging presidente ng Amerika. At sabi pong ganon, nung sumunod na termino niya, natalo siya sa eleksyon, pero hindi siya give up.
Ang ginawa niya, siya po ay tumakbo at nanalo siya bilang senador naman ng Amerika. Sino po yung tinutukoy natin? Siya po yung ikalabing-pitong presidente ng Amerika, si Andrew Johnson. Si Andrew Johnson. Sabi po, nakita ni Elisha kay Andrew kung ano ang potensyal. At hindi siya sumuko. Ganon din ang Diyos sa atin, mga kapatid. Nakikita niya tayo ngayon, nakikita niya kung ano tayo magiging sa inaharap. Amen po ba? Alam niyo, ako'y na-amaze sa Panginoon. Pag nakikita ko na yung ating mga dating mga children, ngayon po, sila ay mga professional na. Ngayon sila ay maganda na ang estado sa buhay. Pag binabalikan ko sila, yung alaala ko sa kanila, actually sa inyo na mga professional na nandito. Naalala ko nung kayo maliliit pa sa church, kaya kasi laki ni Josiah, mga 10 years old, hanggang mag-teenager, hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral. No? Natutuwa ako sa Panginoon. Kasi nakikita ko kung paano ang Diyos gumagawa sa inyo mga buhay. Kaya yung mga bata natin sa Sunday school sa baba, alam nyo, makikita nyo ngayon, makukulit sila. Pero 10 years from now, 15 years from now, makikita nyo kung anong potensyal na plano ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Mahalaga lang, i-guide natin sila sa Panginoon, i-lead natin sila sa Panginoon para yung buhay nila ay mapaganda, malagay sa ayos, at higit sa lahat, magtagumpay sa Panginoon. Amen. Kasi kung hindi natin gagawin yon, aagawin sila ng kaaway. Aagawin sila ng sanlibutan. Tuturuan sila ng kung ano-anong ideolohiya. Tuturuan sila ng kung ano-ano mga pangangatwiran na wala sa Panginoon. Kaya, mabuti at maganda na ang ating mga anak, dinadala natin sila sa church, tinuturuan natin sila ng salita ng Panginoon, at ginakaid natin sila hanggang sa sila ay tuluyan makakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? Ayan, sabi pong ganyan, just like God sees what you can become, He sees your potential. No, hindi lamang yon, sabi, Jesus desires to give us peace in our lives. Sa verse 42 po yan. Jesus desires to give us peace in our lives. Kasabi po gano'n, this day, what would you bring you peace? No, peace. Lalo na ngayon, sa panahon natin, alam natin, itong Middle East conflict, talaga naman, grabe ang epekto. Hindi lang sa kanila sa Middle East, kundi dito na rin sa atin, Southeast Asia. At hindi man tayo apektado ng gera talaga, literally, but economically, ayan na, nararanasan na po natin. But, wag po tayong mawala ng pag-asa. Amen. Dahil po, ang Panginoon, hindi tayo pababayaan. Sabi mo sa iyong katabi, mahal tayong Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. May pangako ang Panginoon. At sabi nga kanina ni Mark, wala pa namang nagugutuman sa atin. Meron na ba? Wala pa naman. Tingnan mo yung katabi mo, mataba pa naman, di ba? Pumuputok pa naman yung pisngi. Amen. Pag yan naging humpak na, at naging butot balat na, ayan, may sabihin, may impact na yung gera. Pero sa awa ng Diyos, nakakabili pa naman po tayo ng bigas, no, kahit tumaas na yung presyo. Sa awa ng Diyos, nakaka-lunch pa tayo. Yung iba sa atin, nagko-coffee shop pa. Yung iba sa atin, nakakapunta pa sa mga park. Yung iba nakakapag-staycation pa. Imagine niyo yan. Kahit na crisis na, di ba? Bakit? Kasi hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Tiwala lang. Tiwala lang sa Panginoon. At higit sa lahat, maging tapat tayo sa Diyos.
Magitapat tayo sa Panginoon. Di tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Jesus desired to give us peace in our lives. No? Sabing ganon, peace. Yan ay, even the world and governments chase after it. Gustong-gusto ng mga gobyerno ng mga bansa yung peace. Pinag-uusapan nila yung world peace, pero yun na nga, hindi pa rin na-attain up to this time. Jerusalem means city of peace. Yung palang pangalang Jerusalem ay nangangahulugan na city of peace. But war for Jerusalem was waiting in the wings. So, mula sa time ng Palm Sunday, hanggang sa time natin ngayon, hindi talaga naging peaceful ang Jerusalem. Bagaman, ang pangalan niya ay City of Peace. Hindi na sila natahimik, laging may gera, laging mayroong labanan, no? At sabing ganon, yan ay fulfillment kasi ng prophecy. Why? Because God's people had rejected Him. Yun ang naging bunga ng pag-reject ng Israel kay Jesus. Kaya alam nyo, pagka nireject natin si Jesus, magulo ang buhay natin. Walang kapayapaan. Kapag hindi tayo sumunod, sumampalataya kay Jesus, confusion yung buhay natin. No direction ang buhay natin. Magiging, parang tupang ligaw kapag wala si Kristo sa ating buhay. Amen po ba? Pero kapag si Kristo ay nasa ating puso, sa ating buhay, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Peace that the world cannot understand. Andiyan ba kayo? Ang binibigay ni Jesus na peace ay yung peace that the world cannot understand. Ito po yung kapayapaan na hindi kayang intindihin, unawain ng sanlibutan. Kaya nga minsan, di ba, makakarinig kayo, bakit nagkakagulo na? Bakit ano ka pa rin? Payapa ka pa rin. Kasi bigay ni Jesus yung peace sa puso natin. Amen. Yung iba nagpa-panic buying na, pero ikaw nakarelax pa rin. Bakit? Kasi meron kang peace galing sa Panginoon. Amen. Jesus gives us peace. Ayan. Sabi po, safety consists not in the absence of trouble, but in the presence of God. Yun daw, kaligtasan natin ay nasa presensya ng ating Panginoon. Kaya, peace that Jesus gives is not the absence of trouble, but rather the confidence that He is there with you always. Ang maisip natin, malaman natin, matiyak natin na laging kasama natin ang Panginoon sa buhay natin, ay magbibigay po ng perfect peace sa ating mga puso. Amen po ba? Pwede ba natin palapakan si Lord? He is the Prince of Peace. The God of peace. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Noong 1555 daw po, merong isang taong pangalan ay si Nicholas Ridley. Siya po ay Christian. At dahil sa kanyang faith kay Jesus Christ, siya po ay hinuli at nahatulan ng kamatayan. Siya po ay i-execute. No? Nung gabi, bago siya, yung last night po niya, huling gabi niya, yung kanyang kapatid ay pumunta sa kulungan para samahan siya, para bigyan po siya ng assistance and comfort. Pagdating ng kanyang kapatid, sabi ni Nicholas, umuwi ka na sa bahay. Huwag mo na akong samahan, sabi niya. At ako ay matutulog ng mahimbing ngayong gabing ito. Kasi kasama ko ang Panginoon. He is peaceful, even though alam niya kinabukasan, mamamatay na siya. Sabi po, bakit ganun ang kanya attitude? Because he knew the peace of God. Alam niya ang kapayapaan ng Panginoon. He could rest in the strength of the everlasting arms of Jesus who will meet him in his need.
Ganun po ang tao kapag na kay Kristo. Nasa Panginoon. Kahit na alam niyang siya'y mamamatay, siya po ay payapa. Amen po ba? Ako po'y naka-witness noong kunin ng Panginoon si Sister Beck at si Mami. Dalawang mahal ko sa buhay. Alam niyo, nung time na mamamatay na sila, kukunin na sila ni Lord, very peaceful lang po yung kanilang pag-alis. Pumikit lang sila, natulog lang. Unlike, may mga iba po na alam ko na hindi Christian, wala sa Panginoon, na kapag ka malapit na mamatay, nagwawala, sumisigaw, nag-i-struggle. Yung iba, bago mamatay, pag wala sa Panginoon, natatakot. Para nakikita na nila si kamatayan, susunduin sila. Sumisigaw, humihiyaw. And that is the big difference. Kapag nasa Panginoon po tayo, kahit sa harap ng kamatayan, peaceful tayo. Amen po ba? Yun ang kapayapaan binibigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya, in conclusion, tandaan natin, Jesus sees beyond our outward appearance. Nakikita ng Panginoon, hindi lang yung panlabas natin na itsura. He cares about our pain. Nais ng Panginoon, malaman mo na hindi ka nag-iisa sa iyong kalungkutan, sa iyong nararamdamang problema, kasama mo ang Diyos. Amen po ba? He cares about you. He knows your full potential. Alam niya kung ano ang potential mo sa hinaharap, kung ano ang plano niya sa iyong buhay sa hinaharap. Dahil hanggat buhay ka, hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa iyo. Amen. May magandang plano ang Diyos sa iyo, at kung ngayong susundin ito, malalaman mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. At higit sa lahat, sa panahon nating ito, He longs to give us peace in our lives. Nais ng Diyos, maging payapa ang ating puso, ang ating buhay, sa pamagitan ng pagtitiwala sa Kanya na ating Panginoon. Tayo po yumuko at tayo ay pumikit sa oras na ito. Aming Ama, salamat po Diyos na sa linggong ito, Palm Sunday, naalala namin si Jesus na pumasok sa lungsod ng Jerusalem. And as Jesus entered the city, He saw the condition of the people and Jerusalem. Lord, sa umagang ito, I believe, nakita rin ni Jesus ang kondisyon ng aming mga puso. Ang kondisyon ng aming mga buhay, Panginoon. Maaring may tago namin ito sa ibang tao sa panlabas, subalit Ikaw, aming Diyos, ang nakakakilala sa amin, nakakaalam ng aming mga struggle sa buhay. Salamat dahil hindi mo lang alam ito, Lord, kundi You care and You love us, O God. Mahal mo kami at nais mo kaming tulungan sa lahat ng aming struggles, Panginoon. Sa lahat ng aming pain, sa lahat ng aming problema sa buhay. Lumalapit kami sa umagang ito, Diyos, sa iyo at sinusuko ang aming mga kasalanan, ang mga bagay na hindi nakikita ng tao, pero nakikita mo, O Diyos, sa aming buhay. Hihingi kami ng tawad at paglilinis sa banal na dugo ni Jesus. Dalangin namin, gawin mo kaming marapat sa iyong harapan. Patawarin at linisin sa banal na dugo ni Jesus at gawing kaaya-aya sa iyong harapan. Dalangin namin na pakita mo, Lord, ang full potential ng bawat isa. Pakita mo ang talento, ang kaloob, ang abilidad, talino at kakayahan
na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Gamitin mo kami upang magbigay ng papuri, magbigay ng luwalhati sa iyong banal na pangalan. Nadalangin namin na ang kapayapaan ni Kristo ang patuloy na maghari sa aming mga puso. Sinasamba ka namin, Panginoon. Sumisigaw kami ng Hosana, Hosana sa anak ni David. Hosana in the highest. At kahit na may mga problemang dumating, Lord, hindi magbabago ang aming sigaw sa iyong Hosana, Hosana in the highest. Pagpalain mo bawat isa sa umagang ito. At nawa, Panginoon, maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan. Nawa ay magbigay kami ng kasiyahan sa iyong puso. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi na, Amen.